first lesson natin sa EED 201. No, 201, ito yung deeper teaching. Okay? Ang tawag ko dito ay deeper teaching class. And ang title ng ating lesson for today, the lesson 1, ay The Threefold Method of Salvation. Yung iba noon na-take na to, pero in-include ko ito sa deeper teaching para lalong lumalim ang ating pagkakaintindi sa kaligtasan. Kasi sa basic seminar, diniscuss natin yung meaning of salvation. Today, the threefold method of salvation. Okay, next slide. So, number 1, salvation is always by the blood. Salvation is always by the blood. If you will look at Hebrews chapter 9, verse 22, ang sinasabi ng Hebreo, marami tayong mga verse na babasahin, without shedding of blood, there is no remission of sins. Kung hindi raw magdadanak ng dugo, hindi nahuhugasan ang kasalanan. Kaya kung hindi alam ng isang tao ang Bible, lalo na ang Old Testament, magtataka ka bakit sa lumang tipan, ang batas na binigay ng Panginoon kay Moses, nagpatayo ng tabernakulo, tapos doon sa tabernacle ay nag-o-offer at kailangan ng animal sacrifice. Hindi mo maintindihan niyon kung hindi tayo dumating sa bagong tipan. Ngayon, ang dating noon sa lumang tipan, parang ito'y ritual lang. Diba? Sila ay, ang mga saserdote, magkakatay ng hayop, yung dugo, magpapadugo sila. Pagkatapos, iwiwisik yun sa mga tao, iwiwisik yun sa kanila. Hindi holy water ang winiwisik ka, blood. At hindi natin maintindihan yun. At yan nga ay kinokopya ng mga kulto, ng mga, even yung mga ritual ng mga Satanist, meron din silang padugo. Alam natin yan eh. Diba? Yung dugo na yun, kaya nga makikita natin, inagaw nila yung katotohanan na yun para sa kanilang sariling dahilan o layunin. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, alam natin. Kaya nga, yung dugo na yan ng ating Panginoong Hesukristo, lagi yung sinasabi yan, nang dumating ang Panginoong Hesukristo doon sa Ilog Jordan, sa River Jordan, na kung saan ay nagbabautismo si Juan Bautista, nung makita niya ang Panginoong Hesukristo, ano ang sinigaw ng ating Juan Bautista na ito sa ating Panginoong Hesukristo? Na sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Now, yung kordero kasi, taon-taon, yun ang iniaalay ng punong saserdote o high priest para sa kasalanan ng buong Israel. Pagmula sa kanya, ang tawag doon ay atonement. Kaya dahil sa offering na yon, ng dugo ng kordero na yon, at yung kordero o yung batang tupa o lamb na sinasabi, kailangan wala siyang kapintasan without blemish. Kailangan malusog siya, wala siyang sakit, hindi siya duling, hindi siya piki, hindi siya, di ba? Talagang kailangan titingnan nila maigi yun. Wala silang makikitang kapintasan. At eksaktong kailangan 1 taon yun, 1-year-old lamb. Para katayin. At yun, naintindihan natin, hindi lang pala ang interest ng Panginoon ay kumatay ng tupa. Ang tupa pa lang yun, ang magiging katapat noon sa bagong tipan at kaligtasan ng lahat ng tao ay ang kordero ng Diyos. Nung araw, sumisimba tayo, kinakanta natin, hindi na natin naintindihan, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun pala yun. Kaya pala ang Panginoong Hesukristo ay dapat mamatay, bagat wala siyang kasalanan. At kung papaano sa lumang tipan, yung kordero dapat walang kapintasan. Ang kordero ng Diyos wala rin kapintasan. Ang kordero ng Diyos walang bahid kasalanan. Kaya kailangan siya ipanganak ng isang birhen. Kailangan hindi muna magsiping si Jose at si Maria. Sapagkat pag nagsiping na si Jose at si Maria, ang dugo na mananalaytay sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya magkatawan tao, may kasalanan. Pero dahil sa ang kordero ng Diyos, nagulat si Maria at nagulat si Jose sapagkat ang sabi ng anghel, lilimliman ka ng kapangyarihan mula sa kaitaasan at ang ipanganganak mo ay banal at tatawagin siyang Jesus. Nang ibig sabihin ng Jesus ay magliligtas ng kanyang bayan at tatawagin siyang Emmanuel.
sapagkat siya ang Diyos na kasama natin. Kaya sa akin, every time na sasabihin ng Jesus de Emmanuel, naalala ko yan, na ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo ay nabubuhos sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya mga kapatid, makapangyarihan ng dugo na iyon. Yung dugo na iyon ang naghuhugas ng kasalanan mula pa kay Adan, ng kauna-unahang tao, hanggang sa huling taong mabubuhay sa mundong ito na tatanggap ng may buong pananampalataya sa katotohanan iyan. Kasalamat sa Panginoon, yung dugo na yan ang dahilan kung bakit tayo napatawad. Christ's blood is without blemish. Wala siyang kapintasan and it was shed. No, ito ay nabubo, ito ay dumanak at kailangan ito ay sampalatayanan. Nakakalungkot, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, for God so loved the world, John 3:16, that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pero ang sabi ng sumunod na verse, whosoever believe will be saved and whosoever believe not shall be condemned. No? Kaya po, napakahalaga ng dugo ng kordero na yan. Ang dugo ng kordero, it covers and protects. Nagbabalot po siya at nag-iingat po siya. Naalala natin sa Exodus, di po ba sa Exodus chapter 12 verse 13, some of the verses natin babasahin, kukote ko na lamang po. Ano nangyari po diyan? Naalala po natin na yung huling salot na dumating sa Ehipsyo, mamamatay ang lahat ng panganay. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, palibhasa kayo pinili ko, sabi niya sa Israel, ang gawin ninyo, kayo ay kumatay ng kordero. At ang dugo ng kordero na iyan, ipahid nyo sa hamba ng inyong mga bintana at ng inyong mga pintuan. At kapag dumaan ang anghel ng kamatayan, lalampasan ko yung bahay na yon. Kaya ngayon ang tinatawag na Paskwa o Passover. Lalampasan niya yung bahay na yon. Pag nakita ng anghel ng kamatayan, may dugo na nakapahid. At ganoon din naman mga kapatid, sa mga nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, hindi man natin nakikita, pero nakikita yan ng mga anghel ng Diyos at nakikita rin ng diablo at masamang espiritu. Pag nakita niya ang isang Kristiyano, alam niya balot tayo ng dugo ng kordero. Kaya nga para sa akin, yung katotohanan sa aklat ng Job, nang dumarating sa ating mga problema at pagsubok, pinahintulutan lamang ng Panginoon yan. Ngunit kung walang pahintulot ng Panginoon dahil may layunin siya para lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya, tayo ay selyado ng dugo ng kordero. Salamat sa ating Panginoon. Ang dugo na iyan ay siyang tumutubos. Ang sabi ng unang Pedro, Kapitulo 1, 18, 19, tayo tinubos hindi sa pamamagitan ng mga mamahaling hiyas. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng ginto, ng brilyante. Nung isang araw, nandun ako kay Brother Chris doon sa Anos kasi nawala yung wedding ring ko sa Mindanao noon, ninakaw. So, meron kaming mga natitirang ilang mga sinseng, pinakilatis ko yung mga ilang K. Sabi, ito 16 lang ito. Ito 5K, ito 21K. Ito 24K. No? Yung isang pulseras ni Mami, bigay nung taga Brunei, nung kami nasa Brunei, grabe, 24K pala yun. Di ba? Pero kahit na anong mamahaling hiyas, hindi kaya tayong tubusin. Kahit brilyante pa. Kahit diamante pa, kahit pera hindi. Ano ang pinantubo sa atin? Dugo ng kordero. Kaya every time tayo nagko-communion, kung lumalalim ang ating pananampalataya, lalong lumalalim ang ating pangunawa. Salamat sa katubusan, Panginoon. Ano pa, ang dugo ng kordero, ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo ay pinapalaya tayo. Na itong gusto kong basahin. Sa aklat ng pahayag, in the book of Revelation, chapter 1, verse 5. Ano po ang sabi? Sa Kapitulo 1, talatang 5 from ESV, anong sabi? And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood. Siya na nagmahal sa atin at nagpalaya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Yung nga sinasabi ko, kung dating ikaw ay alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, alipin ng masamang pag-uugali, ang dugo na yan
ang dugo na yan ang nagpapalaya sa atin mula sa pagkakagapos. Kaya kung nag-i-struggle tayo sa kasalanan, alam niyo yan, nung baby Christian ako, ang laking struggle ko kasi nagpe-pray ako pero ang daming mga masasamang kaisipan pa rin na nasa isip ko. Pero may nagturo sa akin, kapag ikaw ay nag-struggle, just confess and declare the blood of Jesus. Lord, balutan mo pong maduming isip na ito, hugasan mo ng yung badal na dugo. At alam nyo, nararamdaman ko, hindi man literal, pero dama ko, nahuhugasan nasasanctify, nadadalisay, at napapalaya ka doon sa bandage na yon. Ganon ka-powerful yon. Kahit nga sa, di ba, sa deliverance, nag-pray ka, di ba? Nag-pray ka sa inaalihan ng masamang espiritu. Pag binanggit mo pa lang ang dugo ni Jesucristo, ang dugo ng kordero, takot sila doon Purihin ng Panginoon. Kaya nga, palagi na ating alalahanin, every time na dinideklara natin yan, napapalaya tayo. Of course, ang dugo ng Panginoon Jesucristo, ang dugo ng kordero, ay nagbibigay sa atin ng kapatawaran. In the book of Hebrews, chapter 9, verse 7, ano ang sabi? Ang sabi ng Hebrews 9, verse 7 ay ganito, but into the second, only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking blood, which he offers for himself and for the unintentional sins of the people. Kung aalalahanin natin ito at uunawain ng Kabanatang 9 at talatang 7, alam nyo, pati pala yung unintentional sin, mga hindi sinasadyang kasalanan. Paano ba yung hindi sinasadyang kasalanan? Okay, tumingin muna tayo sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, ang pagkakaunawa nila ng hindi sinasadyang kasalanan ay ganito. Kasi may mga ceremonial law, mga batas na seremonya. Halimbawa, sa Lumang Tipan, may batas na pag ang babae ay merong dalaw, may menstruation, marumi. Unfair sa mga babae, marumi. Di ba? So, nagkasala ka, hindi mo naman gusto. Kasalanan mo bang ikaw ay dalawin, may dalaw? Natural yun. Kaya sabi ng mga kakilala ko na matagal sa Israel, ang sinagoga, may pagtuturo, bago magsimula yung gathering, baka may nakalimot na babae, nag-a-announce na yung rabbi. Dahil wala yung upuan ng mga babae at upuan ng lalaki. O baka meron sa inyo dito may menstruation, lumabas muna kayo. Hindi kayo pwede dito kasi marumi kayo. Di ba unfair yun? Ayaw mo naman yun Hindi mo naman gusto yun Hindi mo sinasadya yun. Hindi mo ginusto yun. Ano pa? Halimbawa, di ba sabi sa Lumang Tipan, huwag kang hahawak ng patay. Mapa-karkas o yan ay bangkay ng tao o hayop. Pag napahawak ka doon, marumi ka na. Hindi ba? Mapahawa ka sa miketo, marumi ka na. Hindi mo naman gusto, hindi mo naman sinasadya yun. Marumi ka na. Si Pedro nga, sabi ka doon, nung inaalok sa kainin yung mga maruming mga hayop na pinagbabawal sa Lumang Tipan, sabi niya, hindi ako makain ng marumi. Pero salamat sa Panginoon. Sa atin naman ngayon, sa Bagong Tipan, yung unintentional sin, alam niyo, na daanan ko sa batas, halimbawa, ang lalaki pala, halimbawa, nahuli mo sa akto, and vice versa, nahuli mo sa akto ng pangangulan niya ang asawa mo. Ang sakit doon, Pag uwi mo, tapos nakita mo sa kwarto, may lalaki doon, at may actual na ginagawa sila nung asawa mo. At dahil sa galit mo, ay napukpok mo ang ulo, o nasaksak mo, o nabaril mo, napatay mo, hindi ka liable doon kasi ang tawag doon ay crime of passion. Sipin mo yan, Hindi mo gustong gawin yun Kaya lang sa lakbo ng damdamin mo. Hindi ko alam kung nabago na yung batas na yon, pero kung hindi man hindi ka accountable, ay mababa ang sentensya, ang parusa. Salamat sa Panginoon. Alam nyo, maraming mga pagkakasala tayo na hindi ba natin gustong gawin. Na-overcome tayo, hindi intentional. Pero salamat sa Panginoon, hindi lamang yung sinadyang kasalanan. Pag sinabi kasing sinadyang kasalanan, ibig sabihin, pinagplanuhan mong maigi. Hindi ba? Pinagbulay-bulay mo muna siya ng maigi. At talagang nagbuhos ka ng attention panahon doon. Pero ikaw ay nabigla. Halimbawa,
Naglalakad ka, bigla may sumuntok sa'yo. Siyempre, nainis ka, nagalit ka. Sinuntok ng bigla. Sa galit mo, nakakuha ka ng bakal, nahataw mo sa ulo, napatay mo. Hindi mo sinasadya yun. Dadala ka lang. No? Ang Panginoon, nagling magpatawad. Ang pinapakita lamang po dito, ang dugo ng kordero, kahit na ang kaliit-liitang kasalanan, ay kayang patawarin ng ating Panginoon kung hihingi tayo ng tawad. At ang sabi ng unang Juan, Kapitulo 1, talatang 7, 1 John, chapter 1, verse 7, ay ganito. But if we will walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kung tayo daw ay lumalakad sa liwanag, sapagkat siya ay liwanag, tayo daw ay may pakikisalamuha o pakikisalong buhay sa isa't isa, at ang dugo ng kanyang anak na si Jesucristo ay hinuhugasan tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang sarap po mga kapatid. Kanina po talaga, ulitin ko ulit Jenny, no, na napayak talaga ako sa testimony mo. Bakit? Kasi napaka-faithful ng God. Napakatapat ng Panginoon. Alang paalala ko ulit sa inyo mga kapatid, hindi lamang po ako, lahat tayo gustong gamitin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, kung may sakit sa inyo, wag na kayong maghintay, patawag pa yung mga worker. Kaya ikaw na mismo, by faith, ang kinin mo. Isipin nyo, ang daming nananakaw sa atin dahil, yung iba kasi, natatawa ko sa patotoo ng isang pastor eh. Noong siya'y, yung pastora ay, masasesaryan, pinipilit nila maging normal kasi sabi ng pastor, nasa Amerika na sila ngayon, wala silang tapos sabi ng doktor daw, nakahiga siya sa kama, ay, Mrs., hindi na kaya talaga na ito ay, normal delivery. Sabi gano'n, kailangan CS dito. Sabi daw ng asawa niya yung pastor, o paano, honey? Sumisingin sa gaya, wala tayong pera, mahal. Kaya sila, nagpray talaga, Lord, wala kaming pambayad. Ay di, talagang himala ang Panginoon. Sabi ng doktor, babaakin na hindi pa rin. Minsan kasi, kapag meron tayong health card, may HMO, hindi na mag-pray. Lord, may card naman eh. Diba? Doon na, hindi masama yun, blessing yun, benefit yun. Ang challenge ko, doon muna tayo sa ginawa ng ating Panginoon. Kasi nga, makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon. The second, kasi tatlo lang ito, the second method of salvation, kung ang unang pamamaraan ng kaligtasan ay palaging sa dugo, makapangyarihan ang banal na dugo ng ating Panginoon. Ang pangalawang pamamaraan ng kaligtasan ay palaging sa pamamagitan ng isang persona. The person of Jesus Christ. Kaya ang Christianity is not a religion. It is a relationship with God. Kasi yung Diyos ng ibang mga reliyon, wala silang kapahayagan na kagaya ng isang persona. They can worship mountains, they can worship animals, spirits. Pero sa atin, persona. Pag sinabing persona, ang ginamit nating Panginoon, kaya nga siya nagkatawan tao, ay may dugot laman kagaya natin. Naunawaan ang ating kalalagayan. Kaya ngayon John 14, chapter 14, verse 6 ng Juan, ay kabisado na natin. Yan sabi? Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Naalalahan niyo mga kapatid, pag sinabing I am ni Christ, maraming I am yan, the 8 I ams of Jesus Christ. Yung I am na yan ay katumbas ng I am sa Exodus 3:14 na si Jehovah o si Yahweh. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ na before Abraham, John 8:58, bago pa si Abraham ay ako na nga, nagalit ang mga Hudyo. Bakit? Tinutumbas ni Jesus ang kanyang sarili kapantay noong nagpakita kay Moses na nagsabi, ako ay ako nga. Kaya malalim yan. Nung sinabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life, ini-equate niya ang kanyang sarili as the God in the Old Testament, Jehovah. Sabi ng mga Pariseo, paano mo nasabing bago pa si Abraham ay ikaw na nga? Wala ka pang 50 years old, 30 years old pa nga lang si Christ, hanggang 33 and a half lang siya nag-minister eh.
Sabi niya, I am. Person. Kaya lalapit tayo sa Kanya. Anong sabi ng Acts chapter 4 verse 12? Ang sabi ng Gawa 4:12, walang pangalan na nasulat sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng sino man. Paano tayo naliligtas? Sa pamamagitan niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo lalapit sa reliyon, lalapit tayo sa mga ritual, lalapit tayo kung saan-saan, na wala doon ng kaligtasan. Ang kailangan personal na relasyon sa Kanya. In John 3:16, kabisado rin natin, anong sinabi? Ang sabi in John 16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kanina man ang palataya? Sa Kanya. Whosoever believes in Him. No? Kaya ang kaligtasan ay lagi sa pamamagitan ng isang persona, and that is the person of Jesus Christ. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, ano ang sinabi? 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, for God does not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Hindi daw tayo itinalaga ng Panginoon upang ibunsod sa pagkagalit, kung hindi upang tayo'y makakamit ng kaligtasan. Papaano? Through, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung sinasabi ng 1 John 5:11-13, no? Kung tayo'y sumama sa Kristo, tayo'y may buhay. Pag wala si Hesukristo sa atin, wala ang buhay. Siya kasi ang author ng salvation. So tandaan natin yan, salvation is always by the blood. Salvation, secondly, is always through a person. And thirdly, na maaaring tingin nyo, napakasimple nito, pero mga kapatid, pag binagbulay-bulay ito ng malalim, makapangyarihan nito. Pangatlo, salvation is always by grace. Ang kaligtasan ay palaging ayon sa biyaya ng ating Panginoon. I hope by now, kaya kabisado na natin ang mga talatang yan. Ano sinabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9? By grace, you have been saved through faith and not by works, lest any man should boast. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo naligtas. Diba? Dahil sa pananampalataya. At hindi ito dahil sa inyong mabubuting gawa. Upang walang sino bang makapagmalaki. Yan din ang sinabi ng Titus 3:5, parehas din. Not by works. Hindi tayo naligtas dahil lagi tayo na-attend. Hindi tayo naligtas dahil tayo ay laging nagpa-fasting at nagpe-pray. Hindi po. Hindi tayo naligtas sa ating mabubuting gawa. Lagi tayong nandilimo sa mahihirap. Hindi po. Hindi natin pwedeng bilhin ang kaligtasan natin. Ang kaligtasan ay palaging biyaya. Biyaya, biyaya. Nakakalungkot lang kumalat yung false grace. Ang daming nabiktima ng false grace. At kaya nga yan ay tatalakayin natin sa susunod natin mga topics ng salvation. No? So, ang biyayang ito, sabi nga dyan, this grace is preceded by faith of the person who sinned. Ano ang nauna? Biyaya o pananampalataya? Kailangan mo ng manampalataya para maranasan ang biyaya. Hindi maranasan ang biyaya ng Diyos. Yes, nandiyan ang biyaya, matagal na. Pero para ma-appropriate yan, para maranasan yan, para may apply yan sa buhay natin, kailangan ng pananampalataya. Alam nyo kasi tayo, kumbaga, practically tayo ay ma-pride eh. Ano ang ibig sabihin? Parang minsan ang hirap nating tanggapin ng isang bagay na hindi mo man lang pinaghirapan, na wala ka man lamang counterpart o bahagi. Parang ang hirap. O kung tatanggapin man natin, ba, niregulohan ka ng cellphone. Diba? Binigyan ka, ano ba na ngayon? 16, 17 na. Diba? 16, binigyan ka. Okay, tatanggapin mo, tuwa ka. Pero alam mo, on the back of your mind, nakakatuwa naman si kumare o si kuya o ganyan-ganon. Gusto ko rin kahit papaano, kahit hindi ganun mamahalin, kahit papaano may bibigay din ako sa kanya. Maganda namang attitude yun, pero ang mali lamang doon, parang hindi natin matanggap totally na pwede naman tayo mapagpala na wala tayong ibinigay o kapalit na iniintay. Kasi pride yun eh. Pride. So, kailangan ang pananampalataya.
Kailangan tanggapin natin regalo ng ating Panginoon. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang pastor na sabi niya, siya ay nagpagawa sa kanyang kaibigan. Magaling gumawa ng mga cabinet eh. So nagpagawa siya, lalagay sa kwarto niya. No? Tapos, sabi ng kanyang kaibigan, magkaibigan naman tayo, ako na ang bahala, regalo ko sa iyo yun. Wala kang gagastusin, walang materials na kailangan. Marami din ako mga tira-tira doon, nakasya para sa cabinet na yan. At ako ang gagawa at babarnisan ko. Sa masasalita, dumating yung araw na natapos na diniliver sa kanya. At nung na-deliver na yung cabinet na to, tiningnan noong kaibigan, at nung masipat-sipat, kumuha ng liha, at sinubuhang magliha-liha doon sa mga bahagi. Ano maramdaman mo kung ikaw ang nagregalo? Diba? Parang, kung ikaw yung nagregalo, libre na nga lahat, pinaghirapan mo, pagkatapos ang feeling mo, may kulang pa sa ginawa ko. Alam nyo, ganun din sa Panginoon eh. Niregalo niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Wala na tayong may dadagdag doon. Wala tayong kayang idagdag. Ano ang bahagi lang natin? Tanggapin lamang siya ng taos-puso. Iba yung tayo gumagawa ng mabuting gawa para maligtas. Tayo ay nakakagawa ng mabuti, meron tayong good works kasi alam natin tayo niligtas na. Wala na tayong pwedeng idagdag sa kaligtasan natin. Ang kailangan lang natin, manampalataya. In Romans chapter 5, verse 1, Titus 3:5 nabanggit na kanina din, hindi ba? Na yung Hebrews 11:6, di ba? Sabi ng, kabisado kayong Hebrews 11:6 na yan eh. Na ang sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Okay? Kung walang pananampalataya, imposible na malugod ang Diyos. Hinahanap niya ang pananampalataya. Now, in Romans chapter 5, verse 1, ano ang sabi? Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano nangyari? Alam niyo yung salitang justified, sa Tagalog yan, inaring ganap. Inaring ganap. Ibig sabihin, nag-pray talaga ako kanina, ano ba itong mga tutang ito? Lord, ano bang gagawin ko dito? Nagpapaambon ba sa akin ito? Pero parang, una-una, mahilig ako sa aso. Tingin ko, yung aso gusto sa akin dahil lapit-lapit sa akin nung una eh. No? Kaya lang, hindi ko maalagaan dahil lagi akong wala. At saka ang hirap nandiyan dyan, baka makakagat pa yan. Di ba? Hindi naman burden para sa akin. Kung ako lang ay nandito lang lagi, okay lang sa akin sana. So, I have to decide kanina, o kahit kagabi pa, ampunin ko na mo itong asong ito. Alam nyo, ganun din ang nangyari sa atin eh. No? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon, bagamat nilikha tayo ng Diyos, nung magkasala ang tao, hindi na tayo kabilang sa kaharian ng Diyos sa pamilya niya. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo na hindi na kanyang bayan, tayo na hindi na kabilang sa kanyang pamilya, ay inari niyang ganap. Ang ibig sabihin ng inaring ganap, tinanggap ng lubos-lubos. Anong word sa English? Halimbawa, anak. Anong gagawin ng magulang kapag ka naiinis na nagagalit na sobrang kulit, sobrang sama ng anak? Anong tawag sa Tagalog noon? Tinatakwil. Tinatakwil, hindi na kita anak! Huwag ka nang uuwi dito. No? Yung lahat ng gamit, ibabato sa labas. Mula ngayon, wala na akong anak ng pangalan na Europino. Hindi ba? Tinakwil. Sa English, disown. Pero baliktad, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, at dahil sa kanyang mayamang biyaya, tayo na hindi nakabilang sa kanya, ginawa niya, sinugo ang kanyang bugtong na anak, at ang sabi nga, di ba, sino mang sumampalataya, di napapahamak. Tayo, dati ay wala na, pero hindi niya tayo totally disown, hindi niya tinakwil ng Panginoon. Noon tayo magsisi, inaring ganap. Yung word na inaring ganap, ibig sabihin noon, na dati ay basag, dati ay wasak, binuo uli. Kaya lahat tayo ay binuo uli, ginanap ng ating Panginoon.
dahil sa kanyang biyaya. At ano ang ebidensya? Romans chapter 5 verse 1, ang dulo niyan, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Alam niyo yung kapayapaan, Jehovah Shalom. Nagkaroon tayo ng kapayapaan nung tayo ay kumilala sa Kanya. Bakit? Biyaya ng Panginoon. Sarap ng kapayapaan, mga kapatid. Sa totoo lang, noong ako'y kabataan, naintindihan ko yan eh. Dahil sa ang dami ko naging trouble noon, naalala ko nga nung burol ni Mama, nagkukwentuhan yung mga kapatid ko, nauliligan ko. Ano yun? Nagkatawanan sila. Tapos sabi ng ate ko, at saka nung kuya ko, kasi napagkwentuhan lang kanina, tol, sabi ng kuya ko, nung araw na tayo ay nandun pa sa naalala mo, may nakaaway ka. Hindi ko nakwento sa akin ng mga kapatid ko. Ano yun? Yung galing ka sa labasan, may binugbog kayo, at pag uwi mo, ang naabutan ay ako, nakilala ka na kapatid ko, at muntik na siyang masaksak. Dahil doon nagkagulo, siyempre maraming mga barkada, nung kuya ko, dumipensa, kinuha yung jungle bolo ng tatay ko. Paglabas ng kuya ko, nung makita ng ate ko, yung pangalawa, si Ate Mina, hinimatay. Kaya sa tawa ng tawa, nung makita ka, no, dahil sa'yo, sabi gano'n, kagulo. Pero ang pinag-usapan pala nila, parang hindi pa rin sila makapaniwala na pastor na ako. Sabi ko, totoo yun eh. Naalala ko noon, dami kong kaaway noon. Hindi ako makalakad ng kahit nagiinuman talaga, ganyan, hindi ako basta uupo kung saan-saan, lagi ako nakadikit sa pader. Wala akong tiwala sa kapwa ko. Naglakad nga ako mag-isa sa gabi, pag mayroong yabag ng paa, alerto ako. Bakit? Pakiramdam ko lagi, merong babaril sa akin, may sasaka sa akin, may papalo sa akin. Wala kang kapayapaan eh. Pero noong makilala ko ang ating Panginoon sa Kristo, tinanggap ko talaga siya bilang Panginoon tagapagligtas, ay kahit saan ako magpunta, merong kapayapaan. Yun ang sinabi ng verse 1 eh. No? We have peace with God. Peace with God. Hindi na natin kaalit ang ating Panginoon dahil sa kanyang mayamang biyaya. This grace results to peace that comes from the Savior. Babasahin natin ang mga huling mga talata. In Galatians chapter 1, Galatia, Kapitulo 1, ang talata ay 3 at 4. Ano ang sabi? Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins to deliver us from the present evil age according to the will of our God and Father. No? Isipin mo yun, dahil sa biyaya ng ating Panginoon, ibinigay niya kanyang sarili, siya ang naging sakripisyo para sa atin, para tayo ay maligtas sa pangkasalukuyang masamang panahon. Napakasama ng panahon. Kaya nga, napakahalaga na talagang tayo ay palaging nananahan sa biyaya ng ating Panginoon. And in the book of Ephesians chapter 2, sumunod lang na aklat, no? Ephesians chapter 2, verses 13 to 14. Ano ang sabi? Sa talatang 13 at talatang 14, but now, in Christ Jesus, you who once were far off had been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down His flesh the dividing wall of hostility. Alam nyo, yung sinabi dito ni Pablo na siya mismo ang ating kapayapaan at meron daw pader na naghihiwalay. Ano yon? Yung pader ng mga Hudyo at ng mga Hentil. So, sa ating kapanahulan na ibig sabihin yan, kung anumang nasirang relasyon, merong separation. Manapahiwalay ka sa iyong pamilya, kaibigan. Sabi dito, ito ay dinimolish na ng ating Panginoon. Nawawala na yung gap. No? Nawawala na yung wall of separation na yan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pagbubulay-bulayan po natin ito, hindi tayo maliligaw eh. Kahit na anong reliyon ang marinig natin, iba-iba ang pamamaraan nila, pero tandaan natin ang katotohanan at hindi na po ito magbabago ang pananampalataya na sinasabing once
and for all deposited to us. Hindi na mababago yon. Ang kaligtasan ay palaging una sa pamamagitan ng dugo. Ang dugo ng kordero. Pangalawa, ang kaligtasan ay palaging sa pamamagitan ng isang tao, isang persona. Siya ang Panginoong Kristo. At ang kaligtasan, lastly, ay palaging biyaya. Hindi ayon sa gawa. Hindi ayon sa mabubuting gawa. Biyaya at biyaya lamang ng Panginoon. Kailangan lamang lakipan ng pananampalataya. Kaya as we close sa umagang ito, mga kapatid, tandaan natin, ang napakayamang kaligtasan na ito na dapat nating ingatan. Dapat makibaka tayo ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Fight the good fight of faith upang patuloy nating maranasan ang dakilang pagliligtas ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang katotohanan ito ay naihahayag kung paano ito naipahayag sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na dugo. Kaya nagkaroon kami ng kaligtasan, kalayaan, katwiran at kabanalan dahil sa iyo, Panginoon. Salamat po sapagkat ang kaligtasan ay nahayag dahil sa iyo. Wala nang ibang tagapagligtas. Walang sino man ang mapagligtas kung hindi lalapit sa iyo sapagkat ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw po ang buhay. At ang kaligtasan ay palaging ayon sa biyaya. Biyaya mo lamang. Walang sino mang pwedeng makapagmalaki. Walang sino mang pwedeng makapagyabang. Sapagkat ang kaligtasan ay dahil sa biyaya mo. Regalo mo ito sa amin. Kaya po salamat. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat sa amin ay patuloy po, Panginoon, na pahalagahan ng kaligtasang ito. Ingatan namin, Panginoon. At isikapin namin na may bahagi ito sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo at naranasan, O Diyos, ang iyong pagmamahal at ang iyong pagpapatawad. Salamat po sa pagkakataong ito. Maingat na po namin ibinabalik sa iyo ang lahat po ng papuri, pagdakila, pagsamba at pagluwalhati sa natatanging panalaman po ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. God bless you all.